lahat, kapatid ng Divine Mercy. Salamat po sa Ama, muli ginamit ako dito sa gawain ito upang tumawag ng magbibigay ng kagalakan sa Panginoon. Wala po si Nanay Mirna kasi po siya talaga ang pambungad natin. Ala yata, wala no. Basta. Ang bibigay ko pong pambungad ngayon ay para umawit ay si kapatid na bunso. Ayan po. Buhay ang Diyos. Ano? Gusto mong kaduet? Halika. Paparamdam kay. Mga kapatid, buhay po ba ang Diyos? Sadya naman pong sa tuwin na po ito ang sinasambitan na po sapagkat kung hindi po buhay ang ating Panginoon, wala po tayo ngayon dito. Amen po ba? Tingnan nyo nga po maulan, subalit sabi ko nga po, nangunat naghari po ang kalooban ng ating Panginoon, kaya po tayo nandito ngayon. Amen po ba? Lalo tigit ang ating mga kapatid na taga-Baliwag pa po. Ano po? Ngayon din ang ating mga kasamang alagad na sa duyong pa. Kaya po inay, inang taga saan po kayo? Saan po ba yun? Malayo din po, ano po, purihin ang Diyos sapagkat muli po ay inakay niya kayo sa dakong ito upang masilayan niya po sa kanyang banal na dambana na kung paano naman po ang kanyang masitihing panawagan ay sinunod po ninyo at tinalima. Amen po ba? Buhay po ba ang Diyos? Bagamat wala po akong naiisip pa. Po kaya nga awitin ko. Sige po, dali po. Inawit ko po kasi ito nung hindi ko po masyadong kabisado kaya ulitin ko na lamang po. Ano po? Panginoon ko, ang buhay mong bigay ay minsan lang magdaraan sa akin. Kaya bilang isang pag-aalay, ang buhay ko'y ihahandog sa'yo. Katulad ko'y marami ang tinawag mo upang humayo't maglingkod sa ngalan mo. Tanging hiling at lagi na dasal maging mapalad sa ng gabi. Turuan mo maging bukas palad at matutong mabuhay ng panahon. Kaya bilang isang pag-aalay, ang buhay ko'y ihahandog sa'yo. Katulad ko'y marami ang tinawag mo upang humayo't maglingkod sa ngalan mo. Tanging hiling at lagi na dasal maging mapalad sa ng gabi. Tanging pangarap ko, sana'y bigyang daan sa landas ko'y hawiin ang buhawi at kulong. Ulang na nagsisiling dilim sa langit mo, rawin at gawin ko lang
lahat sa buhay kong ikaw, mula sa pagkakasadlan, ako'y muling ibangon mo, at umasa kang maglilingkod sa'yo. Tanging pangarap ko, sana'y bigyang daan sa landas ko'y hawiin ang buhawi at gulo. Ang ulap na nagsisiring dilim sa langit ko, gawin at gawin mula sa buhay kong ikaw, mula sa pagkakasalan, ako'y muling ibangon mo, at umasa ka, at umasa ka, at umasa ka, maglilingkod sa'yo. Tanging pangarap ko sa'yo. Amen po ba ang sinasambit ng awitin? Ayun, na-perfect ko din po. Ano po? Kasi nung birthday ko, nakalimutan ko yung lyrics niya. Ano po, kaya po inudit ko. Kasi napakaganda po ng awitin bilang isang lingkod po. Kasi po, di po ba napakaraming pinagdaraanan. Amen po ba? Kaya po, marapat na sa tuwin na po ang mithiin natin ay ang Diyos ang maghawi ng lahat ng ulap na ito, ang buhawi ng buhay na pinagdaraanan natin sa bawat isa, yung pong bawat isa sa atin, ay hayaan nating maghari ang ating Panginoon. Nang sa gayon, ano man ang mga buhawi na ito, ano man ang dilim na bumabalot sa ating buong pagkatao, ay tuwirang mahawi niya sa pamagitan ng kanyang kapangyarihan at sa kanyang kadakilaan, sa pamagitan ng Espiritu niya, ang lahat po ay ating mapagtatagumpayan. Amen po ba? Kaya po marami pong salamat. Salamat po, kapatid na Bunso. Napakaganda po ng awit ninyo tungkol sa Panginoon. At pati po boses nyo ay napakaganda. Kaya po ako nawiwili na rin pong kumante. Itayin nyo po yung aming CD ni kapatid ni Alan. Meron po kaming ginagawa uli ngayong CD. Pag po inawit namin yun malulugod ang Ama. Ang ibibigay po sa inyo muli ay si Teacher May. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sa gabing ito, buhay po ang Diyos. Buhay na buhay po ang Diyos na po. Hindi ko po akalain. Masurpresa po talaga ang Ama. Tumiktik pa po yung butike. Kanina pong gawain, napakaganda po ng mensahe ng Banal na Espiritu. Gayon din po ang pagbabahaginan. Narinig ko po kanina na binahagi po ng ating Ma'am Mary po na may kaarawan po ngayon. Nasabi nga po, yung mga pagsubok o pagdadalisay po sa ating buhay, yun po ay dapat nating ipagpuri at pagpasalamat sa Diyos. Bakit po? Dahil yun nagiging daan upang tayo po ay tumawag sa Kanya, kumapit po, at di po tayo malayo. Katotohanan po iyon. Naalala ko po noong dati kong buhay, na bago po ako mapunta sa dakong ito, na kung saan lutan pong karamdaman. Noon po inisip ko, nung dati po gumagaling po agad ako, subalit nang dumating po iyong takda na yon na biyaya po ng ating Panginoon, nagtanong po ako, sabi ko bakit ganon, hindi po ako gumagaling sa ospital. Ilang ospital, ilan na rin pong mga manggagamot yung mga napuntahan ko po. Pero hindi po sila yung naging daan at kaparaanan ng ating Panginoon. Salamat po sa Ama, sa dakong ito, sa pamagitan po ng katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Ay dito po, gumaling ang aking lupang katawan, higit po ang aking kaluluwa. Tunay po ang sa tuwin ay sinasambit ng ating minamahal na Apo Kunching.
na napakabuti ng Ama, napakadakila niya, wagas at tapat ang pag-ibig niya. Noon nga pong masumpungan, makilala, madama at tanggapin ko po ang Panginoon sa aming buhay, sa aking pong pamilya na po. Doon ko po nakita yung kanyang pagkilos sa bawat araw, sa bawat oras, at sa bawat segundo po ng aming buhay. Na kung saan po katotohanan na binanggit po ng Banal na Espiritu kanina. Batid ko po kayo, ganun din po nasabi kung madama nyo na po ang ating Panginoon na bakit ngayon lang? Amen po? Na po, yun din po, naging tanong ko po yan nung una nung talagang damang-dama ko po ang Banal na Espiritu sa katawan ng Apo. Na kung saan nagmimithi na po ako na sa tuwin ay naririto. Sabi ko po noon, napapansin ko po na babagin po ang aking pandama. Sabi ko po, bakit Ama ngayon lang? Sana noon pa na hindi po tayo nalibang sa sanlibutan. Amen po. Hindi mo po tayo sala. At ngayon po alam na natin kung ano yung tama at mali. Nakakaiwas na po sana tayo. Subalit, kanina rin po ay tinura ng Banal na Espiritu na hindi na po tayo dapat magtanong sapagkat takdatak po ang lahat. At dahil po doon, nang itakda na nga po ng Panginoon na ako'y maakay dito at iwalaan po niya bilang isa po sa mga pinili ng ating Panginoon, napakasarap pong damhin na sa bawat tuwina, sa tuwina po ay damang-dama natin ang pagmamahal ng Diyos. Sabi ko nga po noon, nung kaarawan ng ating mahal na Apo, katotohanan po nung makilala ko po ang Banal na Espiritu sa katawan ng mahal na Apo Kunching, doon ko po higit na natama ang pag-ibig ng Diyos. Bakit po? Siguro po tanong niyo kung bakit po. Sapagkat nung mga time po na pinagnilayan ko ang naging buhay ko nung dati po, kumbaga sasabihin po ng iba na tumutungo sa dakong ito, nang hanguin po sila ng Panginoon ay sa putikan. Di ba po? Ganun po yung mga tinuturan. Ako po, hinambing ko po ang sarili ko. Nasa kumunoy na po ako nung time na yon. Totoo po. Pero kung gaano po kabilis na ang isang tao ay lulubog sa kumunoy, ganoon din po kabilis ang Diyos na niligtas po niya ako. Buhay po ba ang Diyos? Amen po. Napakabuti po ng Diyos kung paanong nung hinango po niya ako, tinigyan ng pagkakataon na mabago at makapaglingkod po bilang isang hinirang. Napakasarap po ng buhay. Ibang-iba sa dati po natin. Talagang hindi mo po maipagpapalit kung ano po yung meron tayo ngayon sa ating buhay. Simple man po, sabihin hindi na po yung kagaya nung dati na puro sanlibutan. Subalit ang galak po ay kakaiba, masusumpungan sa ibang dako at kung kanina tao na maibibigay ito sa iyo. Nung pong tanggapin ko ang Panginoon sa aking buhay, nung dati po hindi ko po ganap na masasabing lagi tayo nagpupuri na salamat sa Panginoon sa mga kaganap sa ating buhay. Subalit ngayon po, bawat araw po na may mga kaganapan, napakasarap pong damhin ang paglingap ng Diyos. Katotohanan po, nung pong dati po, pag yung kabiyak ng puso ko po, di ba po siya ay nasa ibang dagat po, Siyempre po, batid po natin, hindi ganun. Medyo, kung pagkatao po, delikado po, Dati po, pagka mga isang linggo, ganyan po, hindi po siya tumatawag. Kasi minsan lang po may signal. Kinakabahan na po ako. Nung dati po, nung dating buhay, nag-aalala ka na po, bakit, ano nangyari? Pag tumawag po, nun lang lumuluwag yung pakiramdam mo. Subalit ngayon po kung paanong sinuko ko siya sa Panginoon, inihalay ko na siya, at batid ko pong hindi siya pinapabayaan. Katotohanan po nandun yung kapayapaan at kapanatagan. Pero dumarating po talaga sa buhay yung pagsubok, pagdadalisay na naturingan. Noon nga pong minsan, August po iyon, itong nakaraan lang na buwan po, ay nagkaroon po ng kaganapan sa kanila sa barko. Na kung saan, kasi po meron siyang mga tao noon. Yung pagkakakabit po nung, hindi ko po alam kung ano po yung tawag ng mga gamit na po, hindi po tama. Pagka po iyon ay nagkaroon ng problema, siya po ang sisisihin. Tinawag po niya sa akin yon. Pero po salamat sa saklolo ng Ama, nung pong pinuntahan niya, naisalba po. Kasi kung hindi po, pauuwiin siya, at yung barko po nila ay mai-stack na lang sa gitna.
Subalit talagang napakabuti po ng Diyos. Nandun yung kanyang paglingap, hindi po siya pinabayaan. At nito pong nakaraan naman po ng September lang po, patag po ang isip ko at kalooban sa tuwina sapagkat batid ko pong hindi siya pinababayaan. Hanggang po nung tumawag siya nung isang araw ng September po, sabi ko po, ay hello, sabi po niya, napilay ako. Sabi po niya, sabi ko, ha? Siyempre, inaagaw na po ako ng pagkatao. Sabi ko, bakit ka napilay? Gano'n na po, medyo ayoko pong paagaw, pero bilang kabiyak ng puso, nag-aalala na rin po ako. Sabi po niya, ay napakalakas po ng alon sapagkat masama ang panahon. Siya po kasi yung naglalaglag ng angkla ng barko. Ano po? Siya po yung may trabaho po noon. Ngayon po, nung sumama ang panahon, kailangan pong bunutin yon. So, inutusan po siya ng chiefmate niya. Nung pong saktong tinatanggal po niya, dahil may bagyo po, napakalakas po, natangay po siya ng alon. Hawak-hawak po niya yung angkla ng barko. Imagine niyo, napakalaki po noon na po. Pumalo po siya sa bakal. Pero sa kabutihan po ng Diyos, may nahawakan po siyang isang, hindi ko po alam kung ano rin po yung tawag. Yung hita lang po niya ang pumalo. Nagpasalang po, subalit salamat po sa Ama. Nagpupuri po ako at nagpapasalamat sapagkat kung hindi nga po siguro sa ganong gabay at patnubay niya, baka hindi lang po ganon ang nangyari. No po? Pero bilang kabiyak ng puso po, alam niyo po, nung oras din na yon, nag-aalala po ako, sabi ko sa kanya, ano yung totoo? Siyempre po, hindi naman niya sasabihin, no? Hindi, okay lang ako, sabi po niya. Binigyan ako ni Kapitan ng gamot, ganon-ganon po. Sabi po niya, ilalagay ko yung chaplet. Kasi po, basta may nararamdaman siya, chaplet po ginagamit niya, tsaka luya. Yung po, pag may masakit sa katawan, luya, tsaka chaplet lang po ang gamot niya. Hanggang nga po, gabi po yun nung tumawag po siya. Napakasama po ng panahon. Bilang kabiyak ng puso, palo nanalangin po ako sa ating Ama. Pagka po pala tinanggap mo na ang Diyos, hindi mo siya matatanong. Amen po? Habang po nung nananalangin ako, sabi ko, Ama, ikaw na po ang bahala sa kanya. Batid ko po hindi, dama ko po hindi niya sinasabi ang katotohanan. Kung ano man yung kanyang pinagdaanan, ano man yung kanyang nararamdaman sa kanyang lupang katawan. Subalit, lumuluha po ako hindi sa sa pagsisi sa Panginoon, hindi po eh. Ang iniluluha ko lang po yung, ganun po pala, pag tinanggap mo na siya, hindi mo siya matatanong na bakit naman po gano'n, di ba? Parang ba't pinabayaan? Hindi po. Sabi ko, Ama, hindi kita po kayang tanungin. Subalit ang hinihiling ko po ay patuloy mo siyang gabayan at nawa po, hindi man niya sinabi kung ano yung parte ng katawan na nasaktan, ikaw po ang magparam kung ano man po yun. At alam niyo po mga minamahal na kapatid, kinabukasan lang po noon, binulog ko din po sa mahal na apo. Sabi nga po niya, ang bawat kaganapan ay may dahilan. Patotoo lang pong di siya pinabayaan ng Diyos. At nung kinabukasan po na yun din ng umaga, nag-text na po siya. Kinukumusta ko po siya eh. Sabi po niya, okay na yung hita ko, okay na yung panahon, at nagtatrabaho na rin ako. Buhay po ba ang Diyos? Buhay na buhay po. Ano po talaga, damang-dama po yung pagmamahal at paglingap natin, Panginoon. Kung paanong nagsusumikap po tayo na makasunod sa kanyang kalooban. Gayon din po sa aming anak. Ganon po sa bawat araw, dama ko po kung paanong hindi niya ito pinababayaan sa pagpasok sa paaralan. Na katulad po, kahapon po yata yun, nakasakay daw po sila sa tricycle ay magkakaroon ng aksidente. Na po, basta sabi po niya, basta mama, nagdasal ako ng nagdasal. Pagdilat ko, hindi na kami nabangga. Buhay po ba ang Diyos? Ganun po, kaya po sabi ko nga, kung hindi po nung sa dati, hindi naman po natin napapansin yung mga ganong kaganapan, hindi natin napahalagahan, napapurihan at pasalamatan ng ating Panginoon. Pero sa totoo lang po, sa bawat araw, napakarami pong dapat ipagpasalamat sa ating Panginoon sa ginagawa po niya. Amen po. Kaya po, walang hanggang papuri at pasasalamat sa Ama, Anak at Espiritu Santo. Akin pong ibinabalik. Gayon din po ang ating mahal na Inang Birheng Maria at ang katauhan po ng kanyang kinalugdan ng ating minamahal na Apo Ching. Mga kapatid, patuloy po tayong manalig na po at mahal na mahal po tayo ng Diyos, kailanman din niya po tayo pababayaan. Maraming salamat po. Salamat po, Teacher May, sa iyong binahagi.
huwag kang mag-alala, talagang kitang-kita naman sa iyo yung pananalig at pananampalataya mo sa Ama. Hindi pa babayaran ng iyong asawa. Kasi lingkod din siya ng Ama. Alam nyo, mga kapatid, pagka tayo lingkod na ng Ama, at hindi man po lingkod, basta talagang totoong nakilala natin ang Ama, hindi po tayo papabayaan. At siya po ang magbibigay ng lahat ng ating pangangailangan. Hindi man po kagalingan, pero may mga dahilan lang po yun kung ngayon po, meron pong nagre-request ng kanta. Kagaya ko po noon nag-request ng kanta. Mukha pong kantang-kanta na itong kapatid ko nito Hindi ko alam pangalan mo, pero alam ko, pamangking kita sa Ama. Salamat po. Dito po para po magandog po ng isang awitin para po sa inyo. Para po sa Ama. Tsaka pagpapasalamat na rin po sa aking kagalingang natama. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa, sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita. Tinawag kita sa iyong pangalan. Ikaw ay akin magpakailanman. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa, sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita. Sa tubig kita sasagipin, sa apoy ililigtas man din. Ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-isa, sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Minamahal kita. Isang inandang isa pong kanta para po ulit sa inyo, Panginoon Jesus. Kung nag-isa at nalulumbay dahil sa hirap
harap mong tinataglay. Kung kailangan mo ng karamay, tumawag ka at siya'y naghihintay. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo. Siya ang araw mong lagi at karamay kong sawi. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. Kung ang buhay mo ay walang sila, laging takot at laging alala, tanging kay Jesus makakaasa, kaligtasan, lubos na ligaya. Siya ang dapat tanggapin at kilanli sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin mo'y tugon. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Kaya ang lagi mong pakakatandaan, siya lang ang may pag-ibig na tunay, pag-ibig na tunay. Siya ay si Jesus, at kilanli sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin mo'y tugon. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Siya ay si Jesus. Siya ay si Jesus. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Salamat po. Salamat kapatid. Alam ko na talagang nagmimithi kang umawit sa Panginoon at magbigay ng magandang awit sa Panginoon. Mapalad ka kapatid, nakagaya ko noon na nagmimiting umawit sa Panginoon, pero sa tulong ni kapatid na Alan, nakapaghandog din ako ng awit. Ang susunod ko pong magbabahagi si kapatid na Lando. Isang mapagpalang umaga po sa gabing ito sa inyong lahat. Ako po'y magbabahagi sa pamamagitan ng isang tula, sapagkat nais ko pong ibahagi sa inyo ang mga kaganapan sa buhay ko, sapagkat ito'y kaparaanan ng ating Diyos Amang Dakila, ang aking buhay. Di ko sukat akalain na daratal sa buhay ko, na marating ko ang Saudi kahit ako'y ganito. Hindi tapos sa pag-aaral, kulang pa sa talino, at ang tanging daladala, sarili kong pagkatao. Nasasabi kong lagi na mahiwaga ang buhay,